Iranian militia na nakabase sa Syria nagpadala ng 6,000 fighters sa Lebanon border para tumulong sa Hezbollah sa laban nito sa Israel. Ground operation at labanan ng Hamas at ng IDF sa Gaza mas tumitindi. Mga tunnels ng Hamas binomba ng Israel. Pangako namang uubusin ang lahat ng miyembro ng Hamas, tila ba aabot kamay na ng IDF. Samantala, Prime Minister Benjamin Netanyahu nanindigan na hindi magkakaroon ng ceasefire. Halina't talakayin natin ang mga bagong update sa bakbakan ng Israel at Hamas sa video episode na ito. Ako po si Royzy and welcome sa Ken Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Sa pagpapatuloy ng bakbakan ng militanteng grupo ng Hamas at ng hukbong militar ng Israel, lumampas na sa 10,000 katao ang kabuuang bilang ng mga nasasawi sa magkabilang panig sa pagpatak ng ika-27th day ng labanan ng magkabilang grupo. Tuloy-tuloy ang isinasagawang ground operations ng Israel Defense Forces sa Gaza Territory kung saan nakikipagpalitan sila ng mga rockets at firepower sa Hamas forces na nagtatago sa mga networks of underground tunnels. Tila abot kamay na ng Israel ang pangako nito na uubusin ang lahat ng miyembro ng Hamas ngayong nagawa na nitong palibutan ang Gaza City. Sa isang video nga na inilabas ng IDF, ipinapakita nila ang mga sirasirang underground network of tunnels na pagmamay-ari ng Hamas habang maingat nila itong ini-inspeksyon sa Gaza Strip. Nagawa na nilang matunton ang mahigit sa 100 sa mga tunnel networks na ito na ginagamit ng Islamic militant group para mag-smuggle ng mga armas at magsagawa ng kanilang mga operasyon at ng pag-atake sa Israel. Sa nakalipas na 3 linggo, simula nang umatake ang Hamas sa Israel, nagsagawa ng tuloy-tuloy na pambobomba at targeted airstrikes ang Israeli Air Force. Isa sa mga target nila ay ang wasakin nga ang nasabing mga tunnels. Sa isinagawang wide-scale operation ng IDF, imbis na pasukin ng mga sundalo ang mga tunnels na ito, sinabi nilang gagawin na lamang nila itong death trap at libingan para sa mga Hamas na nagtatago rito. Gamit ng mga sponge bombs ay sinimulan ng wasakin ng Israeli Army engineers ang mga Hamas tunnels na ito. Gumagamit din sila ng mga makabagong armas katulad ng mga robots and explosive devices upang ma-detonate ang mga booby traps na inilagay ng Hamas dito. Kaya't ang mga militanteng grupo ang siyang namamatay sa ginawa nilang mga patibong. Desidido naman ang Israeli forces na wasakin ang mga entrance at exit points ng mga tunnels na ito na kanilang nadidiskubre. Ayon sa kanila, nagkamali ang Hamas dahil mas pinili nitong magtago sa mga underground tunnels kung saan wala na silang magiging kawala. Samantala, nakapalibot na nga ang puwersa ng Israel sa Gaza City. Ito ang main city ng Gaza Strip at pinaniniwala ang sentro ng Hamas operations. Dito nga ay nagkaroon ng matitinding mga bakbakan ang magkabilang grupo. Naging mahirap para sa Israel ang posisyon na ito dahil sinusubukan silang itaboy ng Hamas gamit ang strategic positions ng mga underground tunnels na kinokontrol pa rin ng grupo na ito. Gamit ang mga network of tunnels ay biglang susulpot at biglang mawawala ang mga Hamas fighters at ang kaalyado nito na Islamic Jihad habang umaatake sa ground unit ng Israel. Kaya naman umabot na sa 18 sundalo ng IDF ang tinatayang nasasawi. Sa isang video na inilabas ng Hamas ay makikita ang kanilang mga miyembro na lumalabas mula sa isang tunnel, bit-bit ang isang anti-tank missile o RPG. Matapos ito ay agad nga nilang inambush ang tangke ng Israel. Sa isa pang video na inilabas nila, tinarget naman ng mga Hamas ang isa pang Israeli armored vehicle.
Hindi malinaw kung mayroong casualty sa pag-ataking ito ng Hamas, pero ayon kay Abu Obeida, spokesperson ng Al-Qassam Brigade, mas marami na ang mga sundalong nasasawi sa Israel kumpara sa inaanunsyo nito sa publiko. Samantala, walang magaganap na ceasefire. Ito ang mariing sinabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa kanyang meeting kay US Secretary of State Antony Blinken. Ayon sa kanya, patuloy na haharangin ng Israel ang mga fuel supply patungo sa Gaza. Gagamitin nila ang buong puwersa ng Israel at hindi sila papayag na magkaroon ng tigil putukan hanggat hindi pinapakawalan ng Hamas ang mga hawak nitong hostages. Ang statement na ito ni Netanyahu ay sa kabila ng panawagan ng United Nations, mga Arab countries at Western countries kabilang ang Amerika ukol sa pagkakaroon ng temporary ceasefire upang makapagsagawa ng humanitarian aid sa mga apektadong Palestinians sa Gaza Strip. Kaugnay nito, may mga report kung saan nagsagawa ng mga targeted airstrikes ang Israel military sa Al-Shifa Hospital at mga medical facilities sa Gaza kung saan tinamaan ang convoy ng mga ambulansya na magdadala sana ng mga pasyente sa Egyptian border. Ayon sa inisyal na report, 13 ang nasawi dahil sa pambobombang ito dahil maraming mga sibilyan sa nasabing ospital nang maganap ang Israeli attack. Kinumpirma naman ng Israeli military na sinadya nitong bombahin ang ambulansya sa labas ng Al-Shifa Hospital dahil ginagamit di umano ito ng Hamas fighters sa kanilang operasyon. Agad namang kinondena ni Ismail Haniyeh, ang leader ng Hamas Political Bureau, ang pag-ataking ito ng Israel sa mga medical facilities sa Gaza. Dahil dito ay nanawagan si Haniyeh sa Egypt na buksan ang border nito. Panawagan din ng Hamas leader na ipagpatuloy daw ng mga taong sumusuporta sa Palestine ang pagpapakita ng kanilang galit sa ginagawang pagmassacre di umano ng Israel sa mga Palestinians. Bukod dito ay humingi na rin ng tulong si Haniyeh sa lahat ng mga international community at sa United Nations na mag-demand sa Israel na itigil ang ginagawang genocide sa mga Palestinians sa Gaza Strip. Sa iba pang balita, inakusahan naman ng Israel ang Iran na nagpadala ng mga bagong militanteng grupo sa Lebanon dahil sa mas umiinit na bakbakan ng Hezbollah kontra sa puwersang militar ng Israel. Nagtungo na di umano sa Israel-Lebanon border ang Iranian militia na Imam Hussein Brigade na nakabase sa Syria. Ayon sa report ay nagpadala ng 6,000 fighters ang naturang grupo upang tulungan ang Hezbollah sa kampanya nito kontra sa Israel. Sa inilabas na impormasyon ng IDF sa Arabic language, sinabi nito na ang Iranian militia ay nagsasagawa na rin noon ng ilang pag-atake sa Israeli forces sa mga nakalipas na linggo. Ayon din sa IDF, sa ginagawang ito ng Hezbollah at Imam Hussein Brigade, inilalagay daw nito ang buhay ng mga Lebanese sa panganib. Anila, well prepared ang IDF na wasakin ang anumang banta sa kanilang bansa. Samantala, sinabi ng US na wala naman silang nakikita na senyales ng paghahanda upang umatake ang Hezbollah sa Israel. Sa naging statement ni Hezbollah leader Hassan Nasrallah, hindi nito direktang sinabi kung sasali sila sa Israel-Hamas war. Kahit pa madami itong naging banta kontra sa Israel ay tila paligoy-ligoy lamang ang naging mensahe nito at wala pa ring pinal na desisyon ukol sa pag-atake sa Israel. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito at para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe, like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.